Okay lang yan. Basahin ko po ang aking morning devotions po ay mababasa po siya sa Santiago chapter 2. Yan. By chapter po ako magbasa para po sa ganon maintindihan po natin pare-parehas. Sabi po dito, babala laban sa pagtanggi. Bago ang lahat, Lord, thank you Lord for this day. Thank you Lord for the lot. Thank you Lord for the park na to. Thank you Lord for the life of my employers. Thank you Lord sa buhay ko. Thank you Lord sa mga manunood at sa aking mga magulang sa Pilipinas, sa kapatid. Ikaw po ang manguna po sa kanilang lahat ng kanilang gagawin, Lord. At sa mga baguhan po na nagsasaliksik ng salita ng Panginoon, ang aking may papayo lang po, read your Bible. At sa buhay po natin ito, hindi lang po sa bago natin isalin sa iba. Let your will be done, Lord, at ikaw lang po ang maparangalan sa aming ginagawa sa araw-araw. In the mighty name of Jesus Christ alone. Amen. Naulan po pero bilisan ko na lang siya. Ano talaga. Mabalalaban sa pagtanggi. Mga kapatid ko, huwag kayong magkaroon ng pagtatanggi habang tinataglay ninyo ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong kalalwatian, sapagkat kung pumasok sa inyo pagtitipon ng isang taong may mga gintong singsing sa mga daliri at may magandang kasuotan at may pumasok din isang dukha na may hamak na damit at inyong ipinansin ang may suot ng damit na maganda at sinabi niyo, maupo ka rito, at sa dukha ay inyong sinabi, tumayo ka riyan o maupo ka sa ibaba ng tuntungan ng aking mga paa. Hindi ba kayo gumagawa ng mga pagtatangi sa inyong mga sarili? Nagiging mga hukom na may masamang pag-iisip. Makinig kayo, minamahal kong mga kapatid. Hindi ba pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan ito upang maging mayayaman sa pananampalataya at mga tagapagmana ng kaharian ng kanyang ipinangako sa mga nagmamahal sa kanya? Ngunit ang inyong hinahamak ang dukha, hindi ba ang mayaman ang umaapi sa inyo at kumakaladkad sa inyo sa hukuman? Hindi ba sila ang lumalapastangan sa mabuting pangalan na tinawag sa inyo? Mabuti ang inyong ginagawa kung tunay ang inyong ginaganap at ang kautosang maghari ayon sa kasulatan. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Subalit kung kayo'y nagpakita at pagtatangi, kayo ay nagkakasala, kayo'y inilantad sa kautusan bilang mga lumalabag, sapagkat sinumang tumutupad ng buong kautusan subalit lumalabag, isa sa pagkakasala sa lahat. Sapagkat siya ang nagsabi, huwag kang mangalunya, ay nagsabi ring huwag kang papatay. Ngunit ikaw ay hindi nangalunya, ngunit pumapatay ka, ikaw ay lumalabag sa kautusan. Kaya't magsalita kayo at kumilos na gaya ng mga taong hahatulan sa pamagitan ng kautusan ng kalayaan, sapagkat ang paghuhukom ay walang awa sa mga hindi nagpakita ng awa. Ang awa ay nagtatagumpay laban sa paghuhukom. Pananampalataya at gawa. Ano ang pakinabang ng mga kapatid ko kung sinasabi ng sinuman na siya ay may pananampalataya ngunit walang magagawa? Maililigtas ba siya at ng kanyang pananampalataya? Kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay namumuhay ng hubad at kinukulang sa pagkain sa araw-araw at isa-isa inyong magsabi sa kanila, humayo kayo, payapa, magpainit kayo at magpakabusog, subalit hindi ninyo sila binibigyan ng mga bagay na kailangan ng katawan, anong pakinabang yun? Kaya't ang pananampalatayang nag-iisa kung ito ay walang gawa ay patay. Subalit, may magsasabi, ikaw ay mayroon pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang gawa at ipapakita ko sa pamamagitan ng aking gawa ang aking pananampalataya. Sumasampalataya ka na ang Diyos ay isa, mabuti ang iyong ginagawa.
Ang mga demonyo man ay sumasampalataya at nanginginig pa. Subalit nais mo bang malaman o ang taong hangal na ang pananampalataya na walang gawa ay baog? Hindi ba ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng gawa ng kanyang ihandog si Isaac sa kanyang anak na sa ibabaw ng dambana? Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa at ang pananampalataya na naging ganap sa pamamagitan ng mga gawa. Kaya't natupad ang kasulatan na ang nagsabi, si Abraham ay sumasampalataya sa Diyos at iyon ay ibinilang sa kanya na katuwiran at siya'y tinawag na kaibigan ng Diyos. Nakikita ninyo na ang taong inaaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Gayon din, hindi ba't si Rahab na masamang babae ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa nang tanggapin niya ang mga sugo at ipinalabas sila sa ibang daan. Sapagkat kung ang paano ang katawan na walang espiritu ay patay. Gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Pakaliwanag, sabi ng Bible, guys, na ang pananampalataya dapat magkasama ang gawa. Kaya alam niyo po, itong libro po ng Bible is ito po yung hugasin natin ng ating mga alik-alik sa buhay, yung mga kumbaga kung ang mukha natin marami tayong nilalagay na cosmetics, ganun din po sa buhay spiritual natin. Alam niyo po, masakit lang po ang salita ng Panginoon pag hindi po natin tinatanggap ng buong buo. But once na tinanggap po natin, isinabuhay po natin, alam niyo po, kahit anong mangyari sa iyong buhay, alam mo, ang mamamalagi sa iyong puso't isipan ay ang kabutihan ng Panginoon. 'Di ba? Sabi nga ang pananampalataya na walang kalakip na gawa ay patay. So ibig sabihin, kahit naghahaleluya ka, kahit alam mo ang Panginoon, puro hindi mo naman ginagawa yung nakakabuti. Sabi nga dito sa Bible, sabi nga, kung ang kapatiran ay nangailangan, ganito ka dito na lang sa Hong Kong. Diba, ang dami nating friends dito sa Hong Kong. Pero hindi lahat Maraming friends dito sa Hong Kong. Ang number one, isa na ako doon, pera. Siyempre, pera. Kung di ako magtatrabaho, talagang di po rin ako kakain. Pare-parehas po tayo na ang problema ay pera. Pero kung ang sabi nga sa Bible, makikita lamang sa isang tao na may talagang pananampalataya, kailangan samahan talaga ng gawa, hindi lang puro ngawa. Alam nyo, makikita nyo, alam nyo guys, pagka kayo'y natutong magbasa ng Bible, maraming lalabas. Kahit po ulit-ulit yung pagbabasa ng Bible, alam niyo po, para po itong pagkain. Ito po yung pagkain na kahit isang libro, alam niyo po, marami po kayong matututunan dito. At higit sa lahat po, ang ibinibigay po ng Bible is talaga yung nililinis po tayo sa ating mga kasalanan. Ito po yung way. Alam ito, itong Bible po is not totally ito yung ating wino-worship. Ang inaano po natin dito is yung nakasulat. Ang holy po dito hindi po yung Bible, yung nakasulat. So hindi po ang Bible po hindi po lahat po ay salita ng Panginoon. Kumbaga po ang Bible po is na-narrate na lang po ito. Kumbaga nung mga nagdaang panahon, ito po yung mga nangyari sa kanila. So tayo rin po, alam niyo po, nung dating una kong nagbabasa, nalilito ako. But nung day by day na nagbabasa ako, ngayon ko na nalalaman na ang kahalagahan ng Bible is kailangan natin din magkaroon ng ganito, ng isang context na gagaya ng aking ginagawa, isang vlog. Alam po, marami pong klaseng vlog, but ang sa akin po, hindi ko po in-expect na magkakaroon po ako ng YouTube tsaka page. Nung dati, nag-umpire 2019 ako nag-start ng YouTube, but hindi ko alam na ito pala yung way na ministry ko sa Panginoon. Alam niyo po,
napakabuti ng Panginoon. Kahit hindi ko iniling, binigyan niya ako ng ganitong channel at saka page. Alam niyo po, kahit papaano po, hindi ko po ina-assuming yung kita. Ang inaano ko po dito yung magpahayag ng salita ng Panginoon. But glory to God, alam niyo po, pag sumunod ka po talaga sa salita ng Panginoon, alam niyo po, ang lahat tayo, problema natin pera, no? Alam niyo, pag inuna niyo ang Panginoon, ang pera ang lalapit sa inyo. Hindi pera ang lalapitan mo. Na-experience ko po yan in my journey sa akin dito sa Hong Kong. Dati, nung pagka may sahod ako nun, alam ko na ibibilhin ko. But, glory to God, nung ako'y natuto, nami-minimize ko na siya. But, ang talagang nananampalataya na may kasamang gawain, nakikita po yan sa ating buhay. Alam niyo po, kahit hindi po tayo lagi nagsasalita ng salita ng Panginoon, kung ang buhay ay nakikita, alam niyo po, mas effective po yun na evangelism. Glory to God, alam niyo po, sa pagdaan ng panahon, pagka hindi po tayo talaga sumunod, alam niyo po, yung pagsisisi sa huli ay wala na po yun, wala na po yun survival. Kumbaga, kung patay ka na hindi ka nag-repent, kapatid, you are welcome to the hell. Yun po ang katotohanan. Yung ibang preacher kasi, tinitwist nila. Lagi na lang prosperity, giving. Alam niyo po, is parts of the Bible po yan. But the theme of the Bible is the Redeemer as salvation. Redeem na tayo sa ating mga kasalanan. So, sabi nga sa John 3:16 po, ulit-ulit po yung gas-gas na to. But, ang John 3:16 po, pag talagang inaano po natin, marami po itong explanation. Diba? Sabi doon na God so loved the world, He gave up the only begotten Son, who? Alam niyo po yung who? So, ibig sabihin who? Kung sino lang ang nananampalataya. Napaka-importante po yun, kapatid. So, habang maaga po, habang may pag-asa pa po, habang buhay pa po kayo, buhay pa po tayo, read our Bible. Alam niyo po, ito po yung kung aanuhin niyo po yung yung mga negosyo, yung iba, okay naman yun, but dito po ko nakita, mas ma-effective po ito sa mga entrepreneur. Dito rin po yun, nasa Proverbs, sa ni Solomon. So, hanggang dito na lamang po, at thank you Lord, kasi hindi mo tinuloy yung ulan, pero God is good talaga. Tingnan nyo guys, yan, ganda, naulan-ulan kanina eh. Glory to God.